Isang oras ang nakalipas, tumawa ng may pagwawagi ang asawa ko habang itinatapon niya ako sa kalye matapos nakawin ang lahat ng access ko sa bangko. Pero ngayon, tumatawag siya sa akin, humahagulgol, at nagmamakaawa para sa kapatawaran dahil lumalabas na. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan sa labas ng mga bintana ng home office ni Paulo. Ang lalaking nasa katanghalian ng edad na nagsisimula ng umbok ang tiyan ay nakaupo sa kanyang leather na upuan habang pinapatunog ang mga daliri sa makintab na mesa na gawa sa mahogani. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok kay Clara. Ang kanyang asawa na kalmadong nakaupo sa tapat niya. Sa loob ng kanilang 10 taong pagsasama, si Clara ay laging kilala bilang isang masunuring asawa. Siya ang nagtayo ng kanilang fintech startup mula sa simula. Ngunit si Paulo, na laging nasa harap ng mga kamera, ang umangkin sa lahat ng tagumpay nito bilang bunga ng kanyang pagsisikap bilang ulo ng pamilya. Hindi kailanman tumutol si Clara. Mas gusto niyang magtrabaho sa likod ng entablado, hawak ang coding, mga sistema ng seguridad at pananalapi. Clara, tawag ni Paulo. Ang kanyang boses ay sinubukan niyang gawing banayad, ngunit mayroon itong pagkaapurang hindi niya maitago. Alam mo namang medyo matumal ang mga real estate project ko kamakailan. Kailangan ko ng katiyakan tungkol sa cash flow ng ating pamilya. Buksan mo ang laptop mo. Gusto kong makita ang transaction history ng pangunahing account na hinahawakan mo. Dahan-dahang tiningnan ni Clara ang kanyang asawa. Blanko ang kanyang mukha, ngunit sa loob-loob niya, sumisigaw na ang mga kampana ng alarma. Ito na yon. Ang sandaling hinihintay niya. Para saan, Paulo? Tanong ni Clara. Sadyang nanginginig ang tono, ginagampanan ang papel ng isang nag-aalalang asawa. Ang pera sa account na yan ay para sa ating reserve fund. Pambayad sa eskwela ng mga anak natin kung sakali, ang ating emergency fund, kontrolado mo na ang mga operational account ng kumpanya. Bumuntong hininga ng malakas si Paulo. Nagsisimula ng kumupas ang kanyang pagpapanggap. Clara, huwag ka nang magsimula. Ako ang asawa mo, ang ulo ng pamilyang ito. Sinasabi mo bang hindi ko pwedeng malaman ang lawak ng yaman ng sarili kong asawa? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? O may itinatago ka ba? Ito ang signature move ni Paulo. Gaslighting, pagbaluktot sa mga katotohanan para palabasin na si Clara ang may kasalanan. Dati, ang taktikang ito ay laging nagpapaurong kay Clara. Ngunit iba ngayon. Tumingin sa ibaba si Clara, nagkukunwaring nag-aalangan. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang MacBook, binuksan ito at tinipa ang password. Umilaw ang screen, nagpapakita ng isang online banking dashboard na may huling balanse na nagpalaki sa mga mata ni Paulo. $950 million. Napalunok ng malalim si Paulo. Hindi niya akalain na ganito kalaki ang liquid cash na tahimik na naipon ni Clara. Kumibot ang gilid ng kanyang labi, pinipigilan ang isang ngiting tagumpay na malapit ng sumabog. Iniisip na niya ang isang marangyang bakasyon sa Europa, pagbili ng pinakabagong sports car, at syempre, pag-spoil kay Sabrina. Mabuti, bulong ni Paulo. Ang mga mata ay nakadikit sa hanay ng mga zero sa screen. Ngayon, islide mo rito ang laptop. Hinawakan ni Clara ang laptop sandali. Paulo, gusto mo lang makita, di ba? Hindi mo na kailangang i-slide. Babasahin ko na lang sa'yo ang mga detalye. I-slide mo rito, Clara. Sigaw ni Paulo, tumataas na ang boses niya. Magaspang na hinablot ng kamay niya ang laptop, hinila ito mula sa pagkakahawak ni Clara. Walang sinayang na sandali, nagsimulang mag-type ng mabilis ang malalaking daliri ni Paulo. Binuksan niya ang menu ng mga setting ng account. Pinanood ni Clara mula sa kabilang panig ng mesa, ang kanyang ekspresyon ay ginawang mukhang natataranta hanggat maaari. Paulo, anong ginagawa mo? Bakit nasa profile settings ka? Halos tumayo si Clara. Ngumisi si Paulo. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa screen. Inaayos ko lang ang administrasyon. Masyadong malaki ang account na ito para hawakan ng isang babaeng madaling mataranta tulad mo. Simula ngayon, ako na ang may ganap na kontrol sa account na ito. Isang maliit na ping ang tumunog mula sa telepono ni Clara sa mesa. Bumuhos ang mga notifikasyon. Notifikasyon. Ang numero ng teleponong nakaugnay sa iyong account ay nabago na. Notifikasyon. Ang iyong account recovery email ay nabago na. Notifikasyon.
Ang iyong password ay matagumpay na nabago. Paolo. Sigaw ni Clara, ang boses niya ngayon ay tunay na naghihisterya. Isang galing sa pag-arte na hindi niya alam na taglay niya. Pinalitan mo lahat ng access credentials. Anong gagawin ko kung kailangan ko ng pera para sa groceries o pambayad ng mga bill? Baliw ka na ba? Isinara ni Paolo ang laptop ng may malakas na kalabog. Sumandal siya sa kanyang upuan, ipinulupot ang mga braso sa dibdib at tiningnan si Clara ng may mapanlibak na tingin. Ang pagpapanggap bilang mabait na asawa ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang linta na nakahanap ng pinakamalaking biktima. Groceries? Tumawa si Paolo ng may pangungutya. I-Gcash na lang kita para sa mga maliliit na bagay na yan. Pero ang account na ito at lahat ng laman nito ay opisyal ng akin. Pera ito ng asawa mo. Resulta ng pawis ko na pinakikinabangan mo sa lahat ng panahong ito. Oras na para bumalik ang karapatan sa may-ari nito. Tumayo si Clara, humihingal ang dibdib. Pera yan mula sa trabaho ko, Paolo. Ang mga sistemang binuo ko araw at gabi. Mga sistemang binuo mo gamit ang mga pasilidad ng bahay ko, kuryente ko, at ang estado mo bilang asawa ko, ganti ni Paolo ng kasing lakas. Ngayon, mas mabuting manahimik ka, kung hindi, magsisisi ka. Kinabukasan, nagyayelo ang atmosfera sa bahay. Katatapos lang maligo ni Clara, nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng busina ng kotse mula sa harapan. Hindi kotse ni Paolo, kotse ito ni Sabrina. Naglakad si Clara papunta sa bintana ng silid tulugan sa ikalawang palapag. Tama nga, isang matingkad na pulang SUV ang nakaparada ng maayos sa harap ng garahe. Bumaba si Sabrina mula sa kotse, nakasuot ng malalaking salaming pang-araw, isang masikip na maroon na damit at isang designer handbag na kasing halaga ng taunang sahod ng isang regular na empleyado. Isang bag na alam ni Clara ay binili gamit ang credit card ng kanyang asawa. Lumabas si Paolo sa harap ng pinto, sinalubong si Sabrina ng isang malapit na yakap sa beranda. Hindi man lang nila itinago kay Manong Efren, ang security guard ng kanilang gated community na tanging nanigas na nakatayo sa kanyang kubol. Nagkukunwaring nanonood sa kalye. Mabilis na nagpalit si Clara ng isang kaswal na t-shirt at maong. Pagkatapos ay kinuha ang isang cabin-sized na maleta na inihanda at itinago niya sa ilalim ng kama 2 linggo na ang nakalipas. Hinila niya ang maleta pababa ng hagdan. Ang tunog ng mga gulong nito sa marmol na sahig ay nagpalingon kina Paolo at Sabrina na kararating lang sa sala. Aba, sabi ni Sabrina, tinanggal ang kanyang salaming pang-araw at tiningnan si Clara mula ulo hanggang paa ng may pandidiri. Sa wakas, nalaman mo na rin ang lugar mo? Mabuti, mas maganda kung alam mo kung kailan ka aalis nang hindi na kailangang kalad ka rin. Hindi pinansin ni Clara si Sabrina. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Paolo na nakatayo na may aroganteng ngiti, ang braso ay kaswal na nakayakap sa baywang ni Sabrina. Paolo, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay mahina ngunit matalim. Dinala mo ang babaeng ito sa ating tahanan habang legal pa akong asawa mo. Ating tahanan? Tumawa si Paolo. Umalingaw-ngaw ang kanyang tawa sa malaking silid. Bahay ko ito, Clara. Lahat ay nakapangalan sa akin. At simula kagabi, ang pera ay ganap na ring nasa ilalim ng aking kontrol. Humakbang si Paolo, binitawan ang yakap kay Sabrina at tumayo sa harap mismo ni Clara. Itinuro niya ang labasan. Wala ka ng iba ngayon kundi isang pulubing palaboy na walang kahit isang kusing. Sigaw niya, umumbok ang mga ugat sa kanyang leeg. Sadyang malakas ang kanyang boses para marinig ng buong bahay. Pagkatapos ay lumingon siya sa pinto, sumisigaw para sa guwardiya. Security! Efren! Halika rito! Nagmamadaling lumapit si Manong Efren mula sa kanyang pupwesto, maputla ang kanyang matandang mukha. Opo, Sir Paolo. Ano po ang maipaglilingkod ko? Iginuhit ni Paolo si Clara gamit ang kanyang baba. Buksan mo ng malaki ang gate. Palabasin mo ang babaeng ito. At tandaan mong mabuti ang mukha niya, Efren. Huwag na huwag mo siyang papapasukin ulit. Kapag kahit dulo lang ng sapatos niya ang tumawid sa gate na ito, tanggal ka sa trabaho. Naiintindihan mo? Napalunok ng malalim si Manong Efren. Tiningnan niya si Clara ng may maawa at naguguluhang ekspresyon. Alam na alam niya kung sino ang tunay na mabuting tao sa bahay na ito.
Si Clara ang laging nagtatabi ng pagkain para sa kanya. Nalihim na bumili sa kanya ng bagong uniforme noong napunit ang luma at nagbigay sa kanya ng bonus sa Pasko na mas malaki kaysa sa kinakailangan. Ngunit kailangan ni Manong Efren ang trabahong ito para suportahan ang kanyang apo. Pasensya na po, Ma'am Clara. Nanginginig ang boses ni Manong Efren. Yumuko siya ng mababa. Dito po, Ma'am. Ihahatid ko na po kayo palabas. Tiningnan ni Clara si Manong Efren sandali. Lumambot ang kanyang tingin. Dahan-dahan siyang tumango. Pagkatapos ay tiningnan niya si Paulo sa huling pagkakataon. Walang luha, walang naghihisteryang sigaw na nagmamakaawang huwag siyang palayasin. Isang malamig at hindi mababasang titig lamang. Sana'y mag-enjoy ka sa mga kinuha mo, Paolo, sabi ni Clara ng mahina, halos pabulong. Tumalikod si Clara, hinila ang kanyang maleta at lumakad palabas ng pinto. Sa likuran niya, naririnig niya ang malakas at matagumpay na tawa ni Sabrina. Napakainit ng sikat ng araw nang lumabas si Clara sa matataas na bakal na gate na agad isinara ni Manong Efren. Sa halip na pumara ng taxi o maglakad ng walang patutunguhan habang nagluluksa sa kanyang kapalaran tulad ng inaasahan ng kanyang asawa, kinuha ni Clara mula sa kanyang bulsa ang isang pares ng salaming pang-araw at isinuot ito. Magaan ang kanyang mga hakbang. Kumakabog ang kanyang puso, ngunit hindi dahil sa lungkot dahil sa adrenaline. Naglakad siya sa gilid ng daan na may mga puno sa loob ng mga 10 minuto, papalayo sa eksklusibong gated community at patungo sa pangunahing kalsada. Sa kanto ng isang intersection ay may isang premium na coffee shop, tahimik at kalmado sa mga oras ng trabaho tulad nito. Itinulak niya ang salaming pinto, sinalubong ng malamig na hangin ng AC at amoy ng sariwang giniling na kape. Magandang umaga. Isang iced americano, less ice, no sugar, magalang na order ni Clara mula sa barista. Matapos magbayad gamit ang isang virtual debit card mula sa isang account na hindi alam ni Paulo, pumili si Clara ng upuan sa isang sulok malapit sa bintana. Mula sa kanyang posisyon, nakikita niya ang kalye, ngunit napapanatili ang kanyang privacy. Binuksan niya ang kanyang cabin suitcase, wala itong lamang damit. Sa loob ay mayroon lamang ilang mahahalagang dokumento na nakabinder ng katad, isang naka-encrypt na external hard drive, at isang backup na laptop, isang gaming laptop na may monster spec na ginagamit niya para sa high-level data rendering. Binuksan ni Clara ang kanyang laptop. Pagdating sa home screen, hindi niya binuksan ang social media o mga news site. Binuksan niya ang isang command line terminal, isang itim na screen na may berdeng text na patuloy na gumagalaw. Mabilis na sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Inabot niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Sinagot ang tawag sa ikalawang ring. Hello, Clara. Nakalabas ka na sa impyernong bahay na yan? Ang baritonong boses sa kabilang linya ay relaxed ngunit alerto. Si Miguel iyon, ang kanyang matandang kaibigan sa kolehiyo. Ngayon ay isa sa pinakamatalas na corporate at IT lawyer sa BGC. Nakalabas na ako, Miguel, eksakto tulad ng inaasahan natin. Pinalayas niya ako, dinala si Sabrina, at higit sa lahat, kagabi pinalitan niya lahat ng credentials sa bank account na ipinakita ko sa kanya, sabi ni Clara, humihigop ng kanyang malamig na kape. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumawa si Miguel sa kabilang linya. Ang tanga ng asawa mo. Sorry, ex-husband. Hindi niya napansin na ang account na ipinakita mo ay isang dummy account lang. Hindi niya mapapansin na bulag ang mga mata niya sa I-9 ninong times 0 million sa screen. Wala siyang ideya na ang corporate banking system na minodify ko ay may mga layered na smart contract. Tumingin si Clara sa orasan sa kanang itaas na sulok ng screen ng kanyang laptop. Binuksan niya ang isang stopwatch app at sinimulan ito. Nagsimulang umandar ang timer. So, aktibo na ang automated script ngayon? Tanong ni Miguel para sa kumpirmasyon. Sa sandaling pinalitan niya ang password at email gamit ang home IP address nang walang biometric authentication mula sa akin na trigger ang unang yugto ng script, paliwanag ni Clara ng mahinahon. Tiningnan niya ang mga linya ng code sa kanyang screen na ngayon ay nagpapakita ng status, executing. Sa loob ng 1 oras mula ngayon, babasahin ng sistema na ang account ay sa pilitang kinuha.
At dahil ang account na iyon ay nakalink sa isang auto-debit system na sinadya kong ikabit sa isang peking utang sa isang shell corporation sa Singapore, magsasagawa ang sistema ng malawakang paglilinis. Lahat ng pondo sa account na iyon, kasama ang anumang account na susubukan niyang i-link dito mamaya, ay ganap na mauubos. Brilliant, puri ni Miguel. Pero sigurado ka bang ililipat niya ang pera? Sakim at paranoid si Paulo Miguel. Hindi niya hahayaang manatili nang matagal ang ninakaw niyang pera sa isang account na legal pa ring nakapangalan sa akin. Kahit hawak niya ang password, tiyak na ililipat niya ang pondo sa pangunahing account ng kanyang real estate company ngayong umaga. Habang bukas ang mga bangko at nandiyan si Sabrina, sinusulsulan siya. At kapag ginawa niya ang transfer na iyon, sa sandaling i-click niya ang button na iyon mag-activate ang ikalawang layer ng seguridad, paliwanag ni Clara, lumalapad ang kanyang ngiti. Ilolock ng sistema ang kanyang IP address, uubusin ang kanyang balanse, at automatikong ipapadala ang kahina-hinalang transaction history sa internal monitoring system ng bangko na agad na magti-trigger ng isang BIR audit para sa kanyang kumpanya. Sumipol ng mahina si Miguel. Demonyo ka talaga, Clara. Gusto ko yan. Sige, mag-aantay ako dito sa opisina ko. Sa sandaling sumabog ang bomba, hahanap yan ng legal na butas. Inihanda ko na ang mga digital forensic log na nagpapatunay na siya ang may alam na nag-access at naglipat ng pera. Perfect. Salamat, Miguel. Hihintayin ko ang tawag mo. Tinapos ni Clara ang tawag. Sumandal siya sa malambot na sofa ng cafe. Humigop ulit siya ng kanyang Amerikano. Hindi pa ito kailanman naging ganito katamis. Ang mga mata ni Clara ay nakatutok sa stopwatch sa kanyang screen. Lumipas ang 30 minuto, 40 minuto, 55 minuto. Kalmadong nakaupo si Clara, pinagmamasdan ang kalye sa labas. Paminsan-minsan, tinatapik niya ang kanyang mga daliri sa mesa, sumasabay sa ritmo ng mabagal na jazz music na tumutugtog sa cafe. Eksakto sa 60 minuto, ang telepono ni Clara na nakapatong sa mesa ay nag-vibrate ng malakas. Umilaw ang screen, ipinapakita ang Paulo na may larawan niyang nakangiti ng mayabang isang larawan na hindi pa nabubura ni Clara. Hinayaan ni Clara na mag-ring ang telepono. Sadyang ninamnam niya ang bawat segundo. Ang unang tawag ay napunta sa voicemail. Ilang segundo lang, nag-ring ulit ang telepono niya. Ang ikalawang tawag. Nanatiling tahimik si Clara, ang mga mata ay nakatutok sa screen ng telepono na parabang nakikita niya ang panik sa kabilang panig. Sa ikatlong tawag, sa wakas ay iswipe ni Clara ang berdeng button. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga ngunit hindi nagsalita. Mula sa kabilang panig, hindi isang mayabang na boses ang sumalubong sa kanya, kundi ang tunog ng hirap at mabigat na paghinga na sinundan ng isang malakas at desperadong unggol. Clara! Clara, sagutin mo. Pakiusap sagutin mo. Nanginginig ng husto ang boses ni Paulo, malapit nang umiyak. Hello, Paulo? Sagot ni Clara, blanko ang tono. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Anong problema? Akala ko ba isa akong pulubing palaboy na hindi na pwedeng tumapak sa bahay mo? Clara, tulungan mo ako. Nakakabaliw ito. Anong problema sa sistema? Tunog na ngayong tunay na naghihisterya si Paulo. Sa background, naririnig ni Clara ang tunog ng nababasag na salamin at ang matinis na sigaw at pagmumura ni Sabrina. Anong sistema, Paolo? Nagkakape lang ako sa tabi ng kalsada, kaswal na sagot ni Clara. Yung pera. Wala na lahat ng pera, Clara. Ang ER950 million nawala. Nang sinubukan kong i-transfer ang ER250 million sa company account ko, biglang namula ang screen. Nakalagay, Security breach detected. Mabilis na nagsalita si Paulo, hirap huminga. Tapos naging negatibo ang balanse ko. Hindi lang yung account na kinuha ko sa'yo, pati yung main account ng kumpanya ko na ginamit kong pag-receive ng transfer na freeze din. Clara, wala na ang pera ko. Ang balanse ng kumpanya ko, naubos, hinigop ng kung anong foreign account na may kakaibang pangalan, ngumiti si Clara. Mas perpekto pang gumana ang smart contract kaysa sa inaasahan niya. At ang nakakabaliw, tumawag yung tao ko sa opisina.
Sabi niya, may notification daw mula sa banking system na nai-report ang kumpanya ko sa suspected money laundering dahil sa anomalous transaction kaninang umaga. Pupunta ang BIR bukas ng umaga. Clara, anong ginawa mo? Pakiusap, i-cancel mo, Clara. Nagmamakaawa ako sa'yo. Malinaw na ngayon ang tunog ng hagulgol ni Paulo. Ang lalaking, isang oras pa lang ang nakalipas, ay nagmalaki at nagtapon sa kanya na parang asong gala ay ngayoy humihikbi, nagmamakaawa sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Clara, ninanamnam ang hangin na parang mas sariwa. Paulo, sabi niya, ang boses ay sadyang mahina, malambot, ngunit tumatagos. Anong sabi mo kaninang umaga? Pera ito ng asawa mo, resulta ng pawis ko. Bumalik na ang karapatan sa may-ari nito. Ginaya ni Clara ang mga salita ni Paulo nang may mapanuyang intonasyon. Well, ngayon, tunay nang bumalik ang karapatan sa may-ari nito. Alam mo ba ang karma, Paulo? Kung anong itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Clara, sorry. Ibabalik ko sa iyo ang access ngayon din. Umuwi ka na, okay? Si Sabrina, palalayasin ko siya ngayon din. Palalayasin ko siya. Clara, pakiusap, ayusin mo ang sistema. Umungol si Paulo. Sa desperasyon, huli na, Paulo. Ang sistemang yan ay dinisenyo ng walang cancel button. Enjoyin mo ang natitirang araw mo. Dahil bukas, wala ka nang maililigtas. Nang hindi na hinintay ang sagot ni Paulo, pinindot ni Clara ang pulang button, tinapos ang tawag, pinatay niya ang kanyang telepono, tinanggal ang SIM card mula sa slot nito, pagkatapos ay binali ang maliit na card sa dalawa at itinapon sa isang ashtray sa mesa. Tapos na ang unang yugto, ngunit ang pangunahing pagtatanghal ay magsisimula pa lamang. Sabi nila, ang instinct ng isang asawa ay mas matalas kaysa sa anumang military radar. Para kay Clara, ang pagkawasak ng kanyang pagsasama ay hindi nagsimula ngayong umaga. Nagsimula ito 6 na buwan na ang nakalipas sa isang maulang Huwebes ng gabi dahil sa isang maliit na bagay, ang lumang iPad ni Paolo. Nang gabing iyon, ginamit ni Paulo ang dahilan ng isang biglaang late-night meeting sa isang kliyente mula sa probinsya. Si Clara, habang naglilinis ng opisina ng kanyang asawa, ay aksidenteng natabig ang lumang iPad ni Paulo na nakapatong sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento. Umilaw ang screen, nagpapakita ng isang pop-up na mensahe mula sa isang secure messaging app na nakalimutang i-log out ni Paulo. Maikli ang mensahe. Mula sa isang contact na walang pangalan. Isang itim na pusong emoji lamang. Paulo, salamat sa regalo. I love it. Sa kondo ko ka matutulog ngayong gabi, di ba? Miss na kita. Naalala ni Clara kung paano siya kinapos ng hininga ng gabing iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang password ng iPad, isang kombinasyon ng kaarawan ni Paulo na hindi niya binago sa loob ng 10 taon. Gamit ang malamig na mga kamay, binuksan ni Clara ang chat. Gumuho ang kanyang mundo. May daan-daang nakakadiring mensahe. Mga larawan mula sa mga lihim na bakasyon sa Boracay na sinabi ni Paulo na mga business trip at patunay ng mga transfer ng libu-libong piso bawat buwan. Ang pangalan ng babae ay Sabrina, isang freelance real estate agent na naging kabit ng kanyang asawa sa loob ng halos 2 taon. Ngunit ang tunay na pumatay sa puso ni Clara ng gabing iyon ay hindi ang pagtataksil mismo, kundi isang pag-uusap nila 2 linggo bago iyon. Sabrina, Paulo, gaano ka pa katagal mananatili sa matigas na yan? Sabi mo, i-divorce mo na siya. Paolo, pasensya ka na baby, libreng cash machine siya. Ang startup na binuo niya ay booming. Dahan-dahan kong inaayos ang mga legalidad para ilipat lahat ng assets sa pangalan ko. Kapag malinis na lahat, palalayasin ko na siya. Magtiis ka lang, malapit na tayong maging hari at reyna ng Kastilyo. Nang gabing iyon, pumasok si Clara sa banyo, nilock ang pinto at binuksan ang shower sa pinakamalakas. Umiyak siya nang husto sa ilalim ng malamig na tubig, nagluluksa sa 10 taon ng katapatan na sinuklian ng pinakamalupit na pagtataksil. Ngunit ang pag-iyak ay tumagal lamang ng eksaktong 30 minuto. Matapos mamaga ang kanyang mga mata, pinatay ni Clara ang tubig, tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin, at pinunasan ang huling bakas ng kanyang luha. Ang kanyang kalungkutan ay naglaho, napalitan ng isang malamig na pandidiri at galit.
Akala ni Paulo ay matalino siya. Akala ni Paulo ay kaya niyang paglaruan ang isang systems analyst na ang araw-araw na trabaho ay maghanap ng mga butas at kahinaan sa mga network. Gusto mong makipaglaro ng assets, Paulo? Bulong ni Clara sa kanyang refleksyon. Sige, maglaro tayo. Mula sa sandaling iyon, ang masunuring si Clara ay patay na. Nagsimula siyang magplano ng isang pinansyal na paghihiganti na hinding-hindi malilimutan ni Paulo sa buong buhay niya. Kinabukasan, nakipagkita si Clara kay Miguel, ang kanyang matandang kaibigan sa kolehiyo na ngayon ay isang abogado na dalubhasa sa batas ng negosyo at mga alitan sa ari-arian. Nagkita sila sa isang eksklusibong omakase restaurant sa BGC. Nakakabaliw ito, Clara. Komento ni Miguel matapos makita ang lahat ng ebidensya ng screenshot na nakalap ni Clara ng gabing iyon. Plinano na ng lalaking ito na bangkarotehin ka mula sa simula. Pwede natin siyang idemanda sa family court at criminal court ngayon din. Matibay ang ebidensya mo. Hindi, Miguel. Kalmadong sagot ni Clara, hinahalo ang kanyang iced matcha latte. Kung magsasampa ako ng divorce ngayon, lalaban siya. Kukuha siya ng mamahaling abogado gamit ang pera ko at tatagal ang proseso ng ilang taon. Hahatiin ang marital assets ng 50,000. Ayokong magbahagi ng kahit isang sentimo ng pinaghirapan ko sa isang parasito na tulad niya. Nagtaas ng kilay si Miguel, interesado. So, anong plano mo? Gusto kong siya mismo ang kumuha ng pera, gamit ang sarili niyang mga kamay at sirain ang sarili niya sa proseso, sabi ni Clara. Kailangan kong magtayo ka ng isang shell corporation sa Singapore, sa ilalim ng isang peking foundation o isang bagay na legal, ngunit hindi direktang matutuntun sa akin. Dahan-dahang tumango si Miguel. Nagsisimula ng iproseso ng kanyang isip ang plano ni Clara. Okay, magagawa yan. Tapos, dahan-dahan nating ililipat lahat ng tunay kong assets, ang mga shares ng startup, ang mga ipon ko sa bagong entity. Nang napakalinis na hindi mapapansin ni Paulo. At para sa pangunahing account na minomonitor niya, iiwan natin. Pero pupunuin natin ito ng peking pera. Peking pera? Anong ibig mong sabihin? Naaalala mo ba yung dummy project na ginawa ko para sa server testing ng isang pribadong bangko noong nakaraang taon? Gagawa ako ng parehong sistema. Imamanipula natin ang transaction dashboard para magmukhang Air 950 milyon ang balanse. Sa katotohanan, walang laman na pera iyon na nakatali sa isang smart contract. Sumandal si Clara, kumikinang sa talino ang kanyang mga mata. Ang account na ito ang magiging lason ko. Gagawa ako ng isang lihim na kasunduan sa pautang sa pagitan ng personal na bank account na ito at ng Shell Corporation sa Singapore. Ang sugnay ay magsasabi, sa kaganapan ng isang sapilitang paglilipat ng access o isang pag-login mula sa isang hindi kilalang IP nang walang biometric verification ni Clara, lahat ng pondo sa account na ito, kasama ang anumang iba pang nakalink na account, ay automatikong sasamsamin bilang bayad sa isang default na pautang. Napatingin si Miguel, may halo-halong paghanga at takot sa kanyang mukha. Clara, alam mo ba na kung i-access ni Paulo ang account na iyon at subukang ilipat ang pera, kontraktual niyang itinatali ang sarili niya sa utang na iyon. Makikita siya ng sistema ng bangko bilang responsable dahil inilipat niya ang mga kredensyal sa pangalan niya. Iyon mismo ang punto. Miguel, malamig na ngumiti si Clara. Painin ko siya. Paparamdamin ko sa kanya na matagumpay niyang ninakaw ang password ko. Sa sandaling i-click niya ang transfer button dahil sa kasakiman niya. Boom! Hindi lang ang account na iyon ang uubusin ng sistema, kundi pati na rin ang sarili niyang company account na gagamitin niya para tanggapin ang pera. At dahil ang balanse ay hinila sa ibang bansa, agad na mag-aalarma ang money laundering detection system ng bangko. Makikialam na ang BIR. Sumandal si Miguel at mahinang tumawa. Hindi lang mababang karote si Paulo, Clara. Mababaon siya sa bilyon-bilyong utang at hahabulin ng BIR. Dapat perpekto ang pagpapatupad nito. Magiging perpekto. Pangako ni Clara. At sa sumunod na 6 na buwan, maingat na hinabi ni Clara ang kanyang sapot, naghihintay sa kanyang asawa na kusang loob na pumasok dito. Ngayong umaga, sa wakas ay nahuli na ang mayabang na langaw. Balik sa kasalukuyan.
Sa marangyang 2 palapag na bahay, nakakaalis lang ni Clara, ang hangin sa opisina ni Paulo ay parang napakainit kahit na nakatakda sa 16 degrees Celsius ang AC. Butil-butil ng pawis ang tumutulo sa noo ni Paolo, tumatama sa screen ng kanyang mamahaling telepono. Ang linen na shirt na mukhang napakaplansado kaninang umaga ay gusot na ngayon. Hindi pwedeng mangyari to, hindi pwede. Bulong ni Paulo, hirap huminga. Nanginginig ang kanyang hintuturo habang pinipindot ang refresh button sa mobile banking app ng kanyang kumpanya sa ika-15 pagkakataon. Ang iyong balanse, yumaling milyon. Account pansamantalang naka-freeze. Sinuntok ni Paulo ang mesa. Punyeta, walang kwentang bangko, basurang app. Sa sulok ng silid, si Sabrina, na abala sa pagsusukat ng mga damit mula sa aparador ni Clara, ay lumingon na may inis na itsura. Ano bang problema mo, Paolo? Ang ingay-ingay mo. Sinusubukan kong i-check out itong Dior bag, pero laging declined yung supplementary card na binigay mo. Na-max out na ba ang limit? Di ba't kakakuha mo lang ng A950 million mula kay Clara? Nang marinig ang pangalan ni Clara at ang mga hiling sa shopping ni Sabrina, sumabog ang emosyon ni Paulo. Ibinato niya ang kanyang telepono sa pader. Nabasag ang screen. Tumahimik ka, Sabrina. Umungol siya. Dumadagundong ang boses na nagpatalon kay Sabrina at nagpabagsak sa bag. Ang 950 million? My ass! Wala na ang pera. Hindi lang pera ni Clara, pati operating funds ng kumpanya ko, pera para sa proyekto ng kondo, lahat hinigop ng kung anong demonyong sistema. Namutla ang mukha ni Sabrina. Anong ibig mong sabihin, Paolo? Paanong nawala? Ikaw ang nagpalit ng password kaninang umaga. Tinransfer mo sa account mo, di ba? Yun na nga ang problema, tanga. Sinabunutan ni Paulo ang sariling buhok, namumula sa panik at galit ang kanyang mga mata. Nang i-transfer ko, may lumabas na kung anong weird na notification tapos biglang nawala lahat ng balanse ko. 0, negatibo pa nga, pati bungto ni Clara. Bago pa maproseso ni Sabrina ang mga salita ni Paolo, tumunog ng malakas ang telepono sa mesa. Marahas itong dinampot ni Paolo. Hello? Sir Paolo, ako po to, si James, yung finance manager nyo. Naghihisterya ang boses sa kabilang linya, pinupuno ng tunog ng mga taong sumisigaw. Sir, nasaan po kayo? Magulo dito sa opisina. Kakapasok lang ng mga tao mula sa bangko at isang joint task force ng BIR sa lobby. May court order sila para i-freeze ang mga asset natin. Sabi nila, ang kumpanya natin ay pinaghihinalaang nag-facilitate ng international money laundering dahil sa isang anomalous transfer kaninang umaga. Naka-freeze na rin ang payroll account para sa mga construction worker, sir. Nagrarayot na yung mga trabahador sa proyekto. Hinihingi ang lingguhang sahod nila. Nanghina ang mga tuhod ni Paulo. Bumagsak ang kanyang katawan sa makapal na karpet. Nalaglag ang telepono mula sa kanyang pagkakahawak, hinahayaan ang boses ni James na patuloy na sumigaw ng kanyang pangalan. BIR, audit, frozen assets, money laundering. Ang tatlong pariralang iyon ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Paulo na parang hatol ng kamatayan. Kung magsisimulang maghalungkat ang mga investigador sa kanyang mga libro, hindi lang ang nawawalang pera ang magiging problema. Ang panunuhol, manipulasyon sa buwis at pagpapatong sa presyo ng materyales na ginagawa niya para pondohan ang marangyang pamumuhay nila ni Sabrina ay mabubunyag lahat. Makukulong siya, ganap siyang masisira. Paolo. Paolo? Dahan-dahang lumapit si Sabrina, tinitingnan ng may takot ang kanyang partner na ngayon ay isang gusot na tumpok sa sahig. Bangkarote? Bangkarote ka na. Tumingala si Paolo. Tinititigan si Sabrina ng may blankong mga mata. Tapos na tayo. Sabrina, kailangan kong hanapin si Clara. Siya lang ang makakapag-ayos nito. Kapag nagsimulang lumubog ang isang marangyang barko, ang mga daga ang unang tumatalon. Nang marinig ang kumpirmasyon mula mismo sa bibig ni Paulo, mabilis na gumana ang tuso na isip ni Sabrina. Bangkarote. Hinahabol ng BIR. Nagrarayot na mga construction worker. Hindi pumirma si Sabrina para sa isang buhay ng paghihirap. Kasama niya si Paulo dahil isa siyang walking ATM, hindi dahil sa pag-ibig,
Kung sira na ang ATM at nagdudulot ng problema, oras na para tumakbo. Kukuha kita ng maiinom, Paolo. Kalma ka lang, sabi ni Sabrina, sinadyang lambingan ang boses. Mahinang tumango lang si Paolo, kinukusot pa rin ang kanyang mukha na basa ng malamig na pawis. Sa halip na pumunta sa kusina, tumakbo si Sabrina sa master bedroom. Binuksan niya ang malaking aparador kung saan itinatago ni Paolo ang kanyang personal na safe. Alam ni Sabrina ang kombinasyon, ang sarili niyang kaarawan. Isang hangal si Paolo, bulag sa pag-ibig at sobrang kumpiyansa. Gamit ang nanginginig at nagmamadaling mga kamay, tinipa ni Sabrina ang kombinasyon. Click! Bumukas ang safe. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa nakitang tumpok ng mga gintong alahas, mga titulo ng lupa, at ilang tali ng dolyar na itinatago ni Paolo para sa mga emergency. Walang pag-aalinlangan, dinampot ni Sabrina ang pinakamalaking Hermes bag mula sa kama at sinimulang isalok ang buong laman ng safe dito. Bahala na si Paolo. Sapat na ito para makatakas siya patungong Palawan at maghanap ng bagong biktima. Ngunit habang inaabot ng kanyang kamay ang isang kahon ng Rolex na relo, isang malaking anino ang tumakip sa kanya mula sa pintuan. Anong ginagawa mo? Ang malalim at paos na boses ay nagpatindig ng balahibo ni Sabrina. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Paolo sa pintuan, ang mga mata ay nakatuon sa umbok na bag ni Sabrina. Nautal si Sabrina, sinusubukang itago ang safe gamit ang kanyang katawan. Paolo. Sinisigurado ko lang ang mga mahahalagang gamit natin. Sabi mo darating ang BIR para kumpiskahin ang mga gamit. Kaya naisip kong ilabas muna. Sinungaling! Sumugod si Paolo. Hinawakan ang braso ni Sabrina nang napakahigpit na napasigaw ito sa sakit. Tatakas ka, di ba? Iiwan mo ako ngayong may problema ako. Bitawan mo ako, Paolo. Nasasaktan ako. Nagpumigla si Sabrina, lumabas na ang tunay niyang kulay. Oo, aalis ako. Anong gagawin ko dito? Maghintay na dumating ang pulis at arestuhin ka? Maghintay na bugbugin ako ng mga trabahador na yan? Anong klaseng lalaki ka? Akala mo kung sinong mayaman, pero napakadali mong napaglaruan ng sarili mong asawa. Bangkarote ka na, Paolo! Bangkarote! Ang salitang bangkarote ay parang pagkalabit ng gatilyo. Nawala ang pasensya ni Paolo. Umikot ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Sabrina, nagpatalsik sa kanya sa kama. Nahulog ang kanyang designer bag, kumalat ang laman nito sa marmol na sahig. Nagkalat ang ginto at mga dolyar sa lahat ng dako. Hinawakan ni Sabrina ang kanyang namumulang pisngi. Tinititigan si Paolo ng may purong pagkamuhi. Naglakas loob kang saktan ako? Hayop ka, Paolo. Kawawa kang talunan. Hindi nakapagtataka kung bakit nandidiri sa'yo si Clara. Manahimik ka! Pokpok! Mura ni Paolo, humihingal ng malakas. Yumuko siya, nagmamadaling pinupulot ang kanyang mga nagkalat na yaman. Pera ko to. Wala kang karapatan kahit isang sentimo. Lumayas ka sa bahay ko. Lumayas. Dumura si Sabrina sa sahig. Tumayo siya, inaayos ang kanyang gusot na damit. Wala na siyang pakialam sa pera. Ang mahalaga ay makaalis sa bahay na ito bago dumating ang mga awtoridad. Hindi mo na kailangang sabihin ng 2 beses. Enjoyin mo ang impyerno mo, Paolo. Matalim na sabi ni Sabrina. Tumalikod siya, tumakbo pababa ng hagdan nang mas mabilis hanggat kaya niya, sumakay sa kanyang kotse at humarurot palayo sa bahay. Si Manong Efren, na naka-duty sa gate, ay nagulat na lamang habang pinapanood ang pulang kotse na walang ingat na umalis. Sa itaas, nakaupo si Paolo sa gitna ng kanyang mga nagkalat na pera. Mag-isa, wasak, at 2 oras pa lang ang nakalipas mula nang palayasin niya ang kanyang asawa. Sa kabilang panig ng lungsod, kalalabas lang ni Clara sa isang premium na tindahan ng telepono sa isang shopping mall. Hawak niya ang pinakabagong modelo ng iPhone, kumpleto sa bagong VIP number. Sumakay siya sa isang naghihintay na executive class na Uber. Sa The Peninsula, Manila po, kalmadong sabi ni Clara, sumasandal. Habang nag-enjoy sa biyahe, inactivate ni Clara ang kanyang bagong telepono at ni-restore ang kanyang data mula sa cloud. Sa sandaling naging aktibo ang kanyang WhatsApp, bumuhos ang mga mensahe. Karamihan ay mula sa mga kasosyo sa negosyo ni Paolo
na tila nagkakagulo at 12-dosenang mga missed call at voicemail mula sa kanyang ex-husband. Dahil sa kuryosidad, pinatugtog ni Clara ang isa sa mga voicemail ni Paulo. "Clara, tulungan mo ako." Tumakas si Sabrina. "Clara, iniwan niya ako. Nasa lobby ng opisina ko ang BIR. Pakiusap, ibigay mo sa akin ang password para i-cancel ang sistema. Nagmamakaawa ako sa iyo, Clara. Kukumpiskahin ang bahay kung hindi ko maibabalik ang balanse. Pangako, luluhod ako sa harap mo. Pangako ko." Pinindot ni Clara ang stop button. Hindi na niya kailangang marinig ang natitirang kalokohan. Hindi nagsisisi si Paulo sa pananakit sa kanya. Nagsisisi lang siya na nahuli siya at nawalan ng pera. Ang pagsisisi ng isang sakim na tao ay hindi kailanman taos puso. Ang maliksing mga daliri ni Clara ay kalmadong nag-type ng sagot. Maikli, tiyak at nakamamatay. Walang insulto, walang all caps, isang absolutong pahayag lamang mula sa isang taong nanalo sa digmaan. Walang cancel button ang sistema. Ang perang tinransfer mo ay isang utang na legal na sa iyo ngayon. Enjoyin mo ang bago mong yaman, mahal. Magkita na lang tayo sa korte. Ipinadala. 2 asul na check ang agad na lumitaw na nagpapahiwatig na nakatitig si Paulo sa screen, binabasa ang mensahe sa mismong sandaling iyon. Naisip ni Clara na humihikbi siya at umuungol sa malaking bahay na malapit ng kumpiskahin. Permanenteng binlock ni Clara ang numero ni Paulo. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana ng taxi. Maliwanag ang Maynila ng hapong iyon, kasing liwanag ng kanyang hinaharap. Ang mabigat na pasanin na dinadala niya sa loob ng 10 taon ay sa wakas ay nabunutan na. Pumikit siya, hinahayaang kumalat ang isang tunay na ngiti sa kanyang mukha. Simula pa lamang ito ng pagkawasak ni Paulo, at sisiguraduhin ni Clara na iinumin niya ang lason na tinimpla niya hanggang sa huling patak. Ang amoy ng lumang instant na kape at masikip na hangin ang sumalubong kay Paulo nang pumasok siya sa lokal na himpilan ng pulisya. Ang kanyang damit, na maayos na naplansya kaninang umaga, ay gusot na ngayon, magulo ang kanyang buhok at namumula ang kanyang mga mata. Sa tapat niya, isang pulis ang nakatingin sa kanya nang may kunot na noo, sinusubukang intindihin ang ulat na nagmumula sa gusgusing lalaki. "So, linawin ko lang, Mr. Paulo," sabat ng pulis, tinatapik ang kanyang panulat sa mesa. "Inire-report mo na hinak ng asawa mo, si Mrs. Clara, ang bank account ng kumpanya mo at ninakaw ang mahigit 10 milyong piso?" "Hindi hinak, officer! Pinatibong niya ako." Hinampas ni Paulo ang mesa, na nagpalingon sa ilang tao sa silid. Sadyang nagtanim siya ng kung anong virus o phishing link sa sarili niyang bank account. Nang mag-login ako at sinubukang ilipat ang pondo, hinigop ng sistema lahat ng pera sa receiving account ko. "Arestuhin niyo siya. Cybercrime to. Pagnanakaw." Bumuntong hininga ang pulis. Bago siya makasagot, bumukas ang salaming pinto ng silid. Pumasok si Miguel, nakasuot ng perpektong tailored at mamahaling suit, dala ang isang eleganteng leather na briefcase. Ang kanyang aura ay kalmado at may autoridad, isang malaking kaibahan kay Paulo na mukhang baliw. "Magandang hapon, detective." Magalang na bati ni Miguel. Kinakamayan ang pulis bago ilagay ang isang makapal na folder sa mesa. "Ako si Miguel Reyes. Ako ang legal counsel ni Mrs. Clara. Narinig kong inire-report ang kliyente ko sa pagnanakaw at hacking." Masamang tumingin si Paulo. "Anong ginagawa mo rito? Gago kang abogado. Nasaan si Clara?" Ganap na binaliwala ni Miguel si Paulo. Binuksan niya ang kanyang folder, inilabas ang isang tumpok ng maayos na nakaprint at notaryadong mga dokumento. "Detective, bago niyo iproseso itong walang basehang ulat, hayaan niyo akong linawin ang mga katotohanan," kalmadong sabi ni Miguel. Itinuro niya ang unang dokumento. Ito ang digital log mula sa server ng bangko. Tulad ng makikita niyo rito, walang nangyaring hack. Ang access sa account ng kliyente ko ay ginawa gamit ang isang valid na password na pagkatapos ay unilateral na pinalitan mula sa isang computer. Mahuhulaan niyo ba kung kaninong IP at MAC address ang device na ito? Tiningnan ng pulis ang papel. Ito ay isang IP address mula sa isang gated community sa Ayala, Alabang, at ang device ay nakarehistro sa isang Paulo. Eksakto, bahagyang ngumiti si Miguel. Si Mr.
Paolo dito ay may kamalayan at sadyang nag-access sa account ng kliyente ko, pinalitan lahat ng security credentials nito at pagkatapos ay nagsimula ng isang fund transfer mula sa account na iyon patungo sa account ng sarili niyang kumpanya. Ang problema, hindi naging masusi si Mr. Paolo. Inilipat ni Miguel sa susunod na pahina. Ang account na na-access niya ay nakatali sa isang auto-debit facility para sa intercompany debt settlement. Nang i-transfer ni Mr. Paolo ang pondo, automatikong kinilala siya ng sistema ng bangko bilang guarantor o ang partido na pumalit sa account. Kaya nang dumating ang takdang araw ng pagbabayad, legal at automatikong hinila ito ng sistema ng bangko mula sa account ni Mr. Paolo. Iyan ay isang standard at automated na pamamaraan ng bangko, detective, hindi isang hack. Namutla ang mukha ni Paolo. Peking utang yan. Si Clara ang nag-set up niyan para i-frame ako. Patunayan mo yan sa civil court, Mr. Paolo. Hamon ni Miguel, sa pagkakataong ito ay direktang nakatingin sa mga mata ng ex-husband ng kanyang kliyente. Ngunit para sa isang criminal hacking report ngayon, wala kang legal na basehan. Sa katunayan, maaaring kasuhan ka pabalik ng kliyente ko para sa illegal access sa personal na data at pagnanakaw ng ari-arian. Isinara ng pulis ang folder ni Miguel at tiningnan si Paolo ng may matatag na tingin. Narinig mo siya, sir. Ito ay isang usaping sibil o resulta ng sarili mong kapabayaan sa isang transaksyon sa bangko. Hindi namin mapoproseso ang iyong ulat at pinapayuhan kitang huwag magsampa ng maling ulat. Iyon ay isang krimen. Nakatayo roon si Paolo, tulala. Parang gulay ang kanyang mga binti. Hindi niya kayang labanan ang data. Hindi niya kayang labanan ang batas. Dahan-dahan siyang umatras, pagkatapos ay tumalikod at halos tumakbo palabas ng istasyon ng pulis, dala ang lalong lumalalim na kawalan ng pag-asa. Nang hapong iyon, ang lobby ng The Peninsula Manila ay puno ng mga piling bisita na nag-enjoy ng afternoon tea. Ang kapaligiran ay payapa, sinasabayan ng malambing na himig ng isang klasikong piano. Ngunit ang katahimikan ay nabasag sa pagdating ng isang lalaki na ang itsura ay hindi tugma sa marangyang paligid. Sumugod si Paolo sa revolving doors, hindi pinapansin ang mga nagulat na tingin mula sa mga security staff. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa silid, hirap huminga, nasira ang kanyang kotse sa Slex matapos maubusan ng gasolina, at wala siyang cash para sa toll o parking. Napilitan siyang iwanan ito. Pagkatapos ay nahagip siya ng kanyang mga mata. Nakaupo si Clara nang may kagandahan sa isang lounge sofa malapit sa isang malaking salaming bintana. Nakasuot siya ng eleganteng navy silk na damit, maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok at ang kanyang mukha ay relaxed at malaya sa anumang pasanin. Sa harap niya ay isang tasa ng chamomile tea at isang plato ng macarons. Nakaupo sa tapat niya si Miguel, abala sa pag-type sa kanyang iPad. Clara. Ang sigaw ni Paolo ay nagpalingon sa ilang bisita sa mga kalapit na mesa. Halos tumakbo si Paolo papunta sa kanilang mesa. Agad na kumilos ang security ng hotel, ngunit itinaas ni Clara ang kanyang kamay, senyales sa kanila na kilala niya ang lalaki at lahat ay kontrolado. Nakarating si Paolo sa kanilang mesa. Nanghina ang kanyang mga binti. Walang pakialam sa kanyang pride. Walang pakialam sa mga nandidiring tingin ng mga high-class na bisita sa paligid niya. Lumuhod si Paolo. Ang dalawang tuhod niya ay tumama sa makapal na karpet ng lobby. Dumapa siya sa harap ng upuan ni Clara. Clara, nagmamakaawa ako. Paos ang boses ni Paolo, basag sa mga hikbi na hindi na niya mapigilan. Inabot ng kanyang magaspang na kamay ang laylayan ng damit ni Clara, ngunit mabilis na inatras ni Clara ang kanyang binti. Huwag mo akong hawakan, malamig na sabi ni Clara. Mahina ang kanyang boses, ngunit ang katatagan nito ay nagpanginig kay Paolo. Wasak na ako, Clara. Humagulgol si Paolo. Ang mukha ay nakatingala sa kanya, umaagos ang luha sa kanyang pisngi na marumi sa dumi ng lungsod. Selyado na ang kumpanya ko. Nagbabanta ang mga trabahador na susunugin ang opisina ko. Tumakas si Sabrina, dala ang kakarampot na cash at gintong natira sa akin. Wala na akong lahat. Pakiusap, Clara. Alam kong nasa iyo ang code. Pakiusap, ibalik mo ang pera ko. Pangako, gagawin ko ang lahat. Magpapakababa ako sa paanan mo, Clara. Asawa mo ako.
Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kanyang tasa. Tiningnan niya ang lalaking nagmaliit sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang lalaking mayabang na nagpalayas sa kanya kaninang umaga, inuutusan ang gwardiya na huwag siyang pabalikin. Ngayon, ang lalaking iyon ay namimilipit na parang uod sa sahig ng isang 5-star hotel. Hindi kita asawa, Paolo. Isa ka lang linta na nagkataong dumikit sa buhay ko ng masyadong matagal, blankong sagot ni Clara. Walang bahid ng simpatya sa kanyang mga mata. At tungkol sa perang yon, hindi ba't ikaw mismo ang nag-transfer? Bakit mo sa akin hinihingi? Pera mo yang, Clara. Alam kong hawak lang yan ng sistema, di ba? Pakiusap. Ibigay mo sa akin ang release code para mabayaran ko ang buwis ko at ang sahod ng mga tao ko. Pagkatapos niyan, hinding-hindi na kita guguluhin. Nagmamakaawa ako. Alang-alang sa nakaraan natin. Natahimik si Clara sandali. Tumingin siya kay Miguel na nakangiti ng mapanlibak. Pagkatapos ay tumingin ulit si Clara kay Paulo. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang huling hakbang na sisiguradong tapos na talaga si Paulo. Gusto mo ng cancellation code? Tanong ni Clara. Mabilis na tumango si Paulo. Kumikinang sa pag-asa ang kanyang mga mata. Oo, Clara. Oo, pakiusap. Ibibigay ko sa iyo. Pero sa isang kondisyon. Agad na tumayo si Paulo mula sa sahig. Ang kanyang katawan ay nakayuko pa rin sa isang kaawa-awang paraan. Ano yon? Kahit ano, Clara. Gusto mong mag-sorry ako sa mga dyaryo? Gusto mo ng kotse ko? Kunin mo. Bahagyang ngumiti si Clara. Ang kotse mong malapit ng ireposes ng bangko? Hindi, salamat. Simple lang ang kondisyon ko. Nagbigay ng senyas si Clara kay Miguel gamit ang kanyang mga mata. Agad na kinuha ng abogado ang 2 pulang folder mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa sa harap ni Paulo. Unang kondisyon, sabi ni Clara, itinuturo ang unang folder. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Gusto kong pirmahan mo ito, ngayon din. Malinaw na nakasaad dito na isinusuko mo ang anumang karapatan na maghabol sa mga ari-ariang conjugal at ang diborsyong ito ay resulta ng iyong pagtataksil na ang katibayan ay inihanda na ng aking abogado. Kung pipirmahan mo, matatapos ang proseso sa loob lang ng ilang linggo nang hindi mo na kailangang dumalo. Napalunok ng malalim si Paulo, isang diborsyo na walang habol sa ari-arian. Ngunit kung maibabalik niya ang multimilyong account ng kanyang kumpanya at makakatakas sa BIR, maliit na halaga lang iyon na babayaran. Sige, pipirmahan ko, mabilis na sabi ni Paulo. Hindi pa ako tapos? Putol ni Clara. Lumipat ang kanyang hintuturo sa pangalawang folder. Pangalawang kondisyon. Ito ay isang kasulatan ng pagpaparaya sa karapatan sa bahay na tinitirhan natin. Nakapangalan sa iyo ang bahay, ngunit binili mo ito gamit ang pera mula sa pagbebenta ng mga shares ng una kong startup. Gusto kong legal na maibalik sa akin ang bahay na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Ang bahay na yan ang huling ari-arian ko, Clara. Kung ibibigay ko sa iyo at bumagsak pa rin ang kumpanya ko, saan ako titira? Hindi ko problema yan, malupit na sagot ni Clara. May pagpipilian ka. Pirmahan mo pareho ito ngayon at ibibigay ko sa iyo ang isang flash drive na naglalaman ng cancellation code algorithm o pwede kang umalis. Bumalik ka sa bahay na yan at hintayin ang mga opisyal ng asset seizure at ang pulis na kaladkarin ka sa kulungan bukas ng umaga. Nasa iyo ang desisyon. Mayroon kang 15 segundo bago mag-expire ang alok. Inilapit ni Miguel ang isang mamahaling fountain pen kay Paulo. Mabilis na nag-isip si Paulo. Kung hindi siya pipirma, makukulong siya at kukumpiskahin din ng estado ang bahay para bayaran ang kanyang mga multa sa buwis. Ngunit kung pipirma siya, may pagkakataon siyang maibalik ang kanyang sistema, mabawi ang access sa kanyang kumpanya at magsimulang muli. At least, hindi siya makukulong. 10 segundo, kaswal na bilang ni Miguel. Sige, pipirmahan ko. Nanginginig ng husto ang kamay ni Paulo habang kinukuha ang panulat. Mabilis niyang isinulat ang kanyang pirma sa itaas ng linya sa mga papel ng diborsyo. Pagkatapos, nang may mabigat na puso, pinirmahan niya ang kasulatan na nagsusuko sa kanyang mga karapatan sa kanyang minamahal na mansyon. Mabilis na kinuha ni Miguel ang mga dokumento, tiningnan sandali, at pagkatapos ay tumango kay Clara. Lahat ay legal at may bisa. Tumingin si Paulo kay Clara,
Pinipigil ang hininga. Tapos na. Pinirmahan ko na lahat. Nasaan ang code, Clara? Nasaan na? Tinitigan ni Clara si Paulo ng tahimik. Binuksan niya ang kanyang eleganteng handbag at kinuha ang isang maliit at selyadong itim na sobre. Islide niya ito sa gitna ng mesa. Sinunggaban ni Paulo ang sobre na parang isang taong gutom na nakakita ng pagkain. Marahas niyang pinunit ito. Sa loob ay isang maliit na piraso ng papel na may serye ng mga barcode at isang komplikadong kombinasyon ng mga letra at numero. Iyan ang master key, kalmadong sabi ni Clara. Gamitin mo ang telepono mo. Buksan mo ang system portal ng bangko na nag-block sa iyo. Ilagay mo ang code na iyan sa recovery field. Nagmamadaling kinapa ni Paulo ang kanyang bulsa. Inilabas ang kanyang telepono na may basag na screen. Ang kanyang nanginginig pa ring mga kamay ay hirap na nag-type ng URL para sa banking portal. Dali-dali, bulong niya sa sarili. Butil-butil ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Nagpakita ang screen ng kanyang telepono ng isang pulang dialog box na may mga salitang system locked. Sa ilalim nito ay isang field, Enter Master Key. Maingat na tinipa ni Paulo ang bawat letra at numero mula sa papel na ibinigay ni Clara. FX 900ZALA. Pinindot ni Paulo ang Enter. Isang loading circle ang umikot sa gitna ng screen. Pakiramdam ni Paulo ay tumigil ang kanyang puso. Inisip niya na magiging berde ang screen, ipapakita ang naibalik na balanse ng kanyang kumpanya at sa wakas ay makakahinga na siya. Inisip niya na magiging malaking boss ulit siya kahit wala si Clara. Kumislap ang screen, ngunit hindi berde ang lumabas, naging itim na itim ang screen. Pagkatapos, isang higanting babala sa kulay dugo ang lumitaw, tinatakpan ang buong display. Ang mga salita ay nasa Ingles. At alam na alam ni Paulo kung ano ang ibig sabihin nito. Fatal error. Incorrect master key. Protocol permanent lockdown initiated. All remaining assets have been forfeited. Contact the authorities. Naglabas ng mahabang beep ang telepono ni Paulo at nag-force close ang application. Sinubukan niyang buksan ulit, ngunit naka-freeze na ang screen. Ang device ay ganap nang na-block sa anumang network ng bangko. Tumingala si Paulo. Ang kanyang mukha ay hindi na maputla. Puting-puti na ito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang di paniniwala habang nakatitig kay Clara. Clara, ang screen. Namula. Sabi, permanent lockdown. Mali ang code na binigay mo, Clara. Ibigay mo sa akin ang tama, pakiusap. Huminga si Clara sa kanyang tsaa. Pagkatapos ay ngumiti ng matamis. Napakatamis na nagdulot ito ng kilabot sa gulugod ni Paulo. Hindi mali ang code, Paulo. Mahinang sabi ni Clara, gamit ang parehong banayad na tono na laging ginagamit niya sa loob ng kanilang 10 taon bilang masunuring asawa. Walang cancellation code. Sadyang idinisenyo ko ang master key na iyon para maging isang self-destruct trigger. Sa sandaling inilagay mo ito, nakaprogram ang sistema na permanenteng ilock ang lahat ng access at i-report ang kaso bilang finalized. Hinding-hindi na babalik ang pera. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ayaw iproseso ng utak ni Paulo ang katotohanan. Niloko. Niloko mo ako. Bulong ni Paulo, halos hindi marinig ang boses. Niloko ka? Naglabas si Clara ng isang maliit, elegante, ngunit nakamamatay na tawa. Sinigurado ko lang na kumpleto ang transaksyon. Gusto mo ng pera, di ba? Na-withdraw na. Gusto mo ng diborsyo? Nakapirma na ang mga papel. At oo, opisyal ng akin ang bahay. Hindi ko na kailangang magbayad ng mamahaling abogado o dumaan sa hirap ng paghahati nito sa iyo sa korte. Salamat sa iyong kooperasyon. Naintindihan na ni Paulo ang lahat. Ang patibong na ito ay may mga layer at hangal siyang naglakad ng mas malalim sa sapot ni Clara. Pinuputol ang sarili niyang mga paa at kamay hanggang sa wala nang natira. Isinuko niya ang kanyang asawa, ang kanyang yaman, ang kanyang kalayaan at ang kanyang tahanan para sa isang pekeng code. Demanya ka! Umungol si Paulo. Sumugod siya sa ibabaw ng mesa para sakalin siya. Ngunit nakatayo na agad si Miguel, mahigpit na pinipigilan ang lalaki. Dalawang security guard ng hotel na naka-standby na ay sumugod at hinawakan ang mga braso ni Paulo, pinipilit siyang paatras. Ilabas niyo ang lalaking ito. Nanggugulo siya. Malakas na utos ni Miguel sa mga guwardiya.
Kinaladkad si Paulo palayo, nagpupumiglas, sumisipa sa hangin, at sumisigaw ng mga mura kay Clara. Ang mga titig ng mga patron ng hotel ay tumusok sa kanya na parang 1,000 karayom, ginagawa siyang pinaka-nakakahiyang palabas ng araw. Kalmadong nakaupo lang si Clara, pinapanood ang pag-alis ng kanyang ex-husband ng may malalim na kasiyahan. Ang tasa ng mainit na tsaa sa kanyang kamay ay mas masarap kaysa karaniwan. Ang langit ng Maynila ay nagsisimula ng dumilim nang sa wakas ay makarating si Paolo sa harap ng mga gate ng kanyang marangyang bahay. Sumakay siya ng taxi at, dahil walang pera, iniwan ang kanyang mamahaling relo, ang tanging bagay na hindi nakuha ni Sabrina sa driver bilang bayad. Mabigat ang mga hakbang ni Paolo. Manhid ang kanyang katawan, blanko ang kanyang isip. Gusto lang niyang makarating sa kanyang silid, ilak ang pinto, at umasa na paggising niya bukas, lahat ito ay isang masamang panaginip. Ngunit ang katotohanan ay naghihintay sa kanya sa 10 talampakang taas na bakal na gate. Bukas na bukas ang gate. Sa harapan ay nakaparada ang 2 pickup truck ng gobyerno at isang sasakyan ng pulis. Ilang malalaking lalaki na nakauniporme ang nagbabantay. Sa beranda, abala ang ibang mga opisyal sa pagdidikit ng malalaking pulang sticker sa mga bintana. Ang mga sticker ay may nakasulat na, "Ang ari-ariang ito ay nasa pangangasiwa at sinamsam na gobyerno." Ang bangko. Tumakbo si Paulo, natitisod, papasok sa bakuran. "Hoy! Ano to? Sino kayo? Anong karapatan niyong idikit yan sa bahay ko?" Isang lalaking nakasalamin na tila pinuno ng grupo ang lumapit, hawak ang isang clipboard na may tumpok ng mga dokumento. "Kayo po ba si Mr. Paolo?" Malamig na tanong ng lalaki. "Oo, bahay ko to. Umalis kayo rito." Isinaksak ng lalaki ang isang sulat sa dibdib ni Paulo. "Kami ay mula sa curatorial team ng bangko at ng Bureau of Internal Revenue bilang follow-up sa aktibidad ng account ng iyong kumpanya kaninang umaga. Nakadetect ang aming sistema ng isang malawakang default sa isang utang na dapat ng bayaran kasama ng mga indikasyon ng tax evasion sa nakalipas na 5 taon. Dahil walang laman ang iyong mga account, mayroon kaming court order na kumpiskahin ang lahat ng fixed assets na nakarehistro sa iyong pangalan, kasama na ang bahay na ito at ang mga laman nito. Hindi niyo pwedeng gawin yan." Naghihisteryang sigaw ni Paulo. "Ang bahay na ito, hindi na nakapangalan sa akin. Kakatransfer ko lang sa ex-wife ko." Napagtanto ni Paulo na kung kukumpiskahin ang bahay para sa kanyang mga utang, mawawala sa kanya ang lahat. Ngunit kung pag-aari ni Clara ang bahay, at least hindi ito magagalaw ng utang ng kanyang kumpanya kahit na hindi siya makatira doon. Anumang paglilipat ng pagmamay-ari na ginawa matapos mailabas ang seizure order na ito kaninang 2 p.m. ay itinuturing na legal na walang bisa, sir, paliwanag ng opisyal, walang ekspresyon ang mukha. Naka-freeze ang asset na ito. Dapat ninyong lisanin agad ang lugar. Mula sa garahe, nakita ni Paolo ang kanyang SUV at ang luxury sedan na dati niyang minamaneho na isinasakay sa isang tow truck. Lahat ng kanyang yaman ay hinuhubad sa harap mismo ng kanyang mga mata. Malapit sa security post ay nakatayo si Manong Efren. Ang matandang guwardiya ay nagpalit na ng damit sibilyan. Hawak ang isang maliit na backpack na may kanyang mga gamit. Tiningnan ni Manong Efren si Paulo nang may komplikadong ekspresyon, isang halo ng awa at isang pakiramdam ng pagpapatunay na napakabilis gumana ng karma. "Manong Efren," nanginginig ang boses ni Paulo. "Tulungan mo ako. Sabihin mong umalis sila." Dahan-dahang umiling si Manong Efren. Naglakad siya palapit sa kanyang dating amo. "Pasensya na, Sir Paulo. Aalis na ako." Sinabihan ako ng mga opisyal na ilak lahat ng gate at ibigay sa kanila ang mga susi. "Hindi na rin kayo pwedeng pumasok sa bahay." Ang mga salita ni Manong Efren ay isang alingawngaw mula sa nakaraan. Wala pang 12 oras ang nakalipas, si Paulo ang sumigaw ng utos na iyon. Huwag na huwag mo siyang papapasukin ulit. Ngayon, ang mga salitang iyon ay bumalik para sampalin siya sa mukha. 2 security officer ang lumapit, kinuha si Paulo sa mga braso at sa pilitang ginabayan siya palabas ng property. Hindi lumaban si Paulo, wala na siyang lakas, tuyo na ang kanyang mga luha. Nakatayo siya sa sidewalk sa labas ng mga gate ng sarili niyang bahay.
Isinara ng isang opisyal ang bakal na gate nang may malakas at umalingaw-ngaw na kalabog at nilagyan ng makapal na kadena at padlock. Itinapon si Paulo sa kalye, mag-isa, walang tahanan, walang asawa, walang kumpanya at walang kahit isang kusing sa bulsa. Nagsimula ng dumilim ang gabi at isang malamig na hangin ang humihip sa kanyang manipis na damit. Tinitigan niya ang madilim na bahay na dating simbolo ng kanyang kayabangan. Tapos na ang lahat. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw ng 3 beses sa family court ng lungsod ng Taguig. Ang tunog na iyon ang pinakamagandang musika sa tainga ni Clara. Malamig ang hangin sa courtroom. Nakaupo si Clara nang may kagandahan, nakasuot ng cream white na blazer at katugmang pantalon. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ganap na katahimikan. Sa tabi niya, inaayos ni Miguel ang mga dokumento ng hatol na may kasiyahang ngiti. Sa tapat nila, walang laman ang upuan ng respondent. Wala si Paulo, hindi dahil ayaw niyang dumalo, kundi dahil hindi niya kaya. Ang kanyang ex-husband ay walang kahit isang kusing para kumuha ng abogado, lalo na ang pamasahe para makarating sa korte. Ang subpina na ipinadala sa kanyang lumang address ay syempre hindi nakarating sa kanya dahil selyado na ng bangko ang bahay. Bukod pa rito, ang pirma ni Paulo sa notaryadong kasunduan sa diborsyo na inihanda ni Miguel sa lobby ng hotel ay matibay ng ebidensya. Kasama ang ebidensya ng kanyang relasyon kay Sabrina at ang bagong status ni Paulo bilang suspek sa isang kaso ng tax evasion, ang diborsyo ay natapos sa napakabilis na panahon. Wala pang 1 buwan. Congratulations, Clara! Bulong ni Miguel, inilalagay ang isang kopya ng desisyon sa kanyang briefcase. Simula sa sandaling ito, opisyal ka ng isang single woman ulit, malaya mula sa parasito. Huminga ng malalim si Clara, binitawan ang 10 taong pasanin na bumibigat sa kanyang mga balikat. Maraming salamat, Miguel. Kung wala ang iyong napakatalinong legal na isip sa pagbuo ng mga sugnay na iyon, hindi magiging ganito ka-seamless ang plano ko. Lumabas sila ng courtroom patungo sa parking lot. Maliwanag ang sikat ng araw, na para bang nagdiriwang sa kalayaan ni Clara. So, ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Miguel habang nakatayo sila sa tabi ng bagong luxury car na kabibili lang ni Clara sa pagkakataong ito, 100% mula sa perang kinita niya sa kanyang hindi nagalaw na kumpanya na nakabase sa Singapore. Ang susunod na hakbang. Isinuot ni Clara ang kanyang salaming pang-araw, kumikinang ang kanyang matatalas na mata sa likod nito. Lilinisan ko ang natitirang basura. Wasak na si Paulo, pero may isa pang tao na hindi pa nakakaranas ng kanyang turno. Mahinang tumawa si Miguel. Si Sabrina. Anong gagawin mo sa kanya? Alam mo ba kung paanong kapag bumagsak ang mga mayayabang na tao, karaniwan silang naghahanap ng ibang sanga na kakapitan? Mapait na ngumiti si Clara. Sisiguraduhin ko lang na walang kahit isang sanga sa lungsod na ito na handang kumupkop sa kanya. Malakas na nagmura si Sabrina habang palabas ng isang pawn shop sa avenida. Hinampas niya ang salaming pinto sa pagkadismaya, hindi pinapansin ang mapanlibak na tingin mula sa security guard. Punyeta! Bangkaroteng sinungaling na hayop, bulong ni Sabrina, mabilis na naglalakad patungo sa isang sakayan ng bus. Sinubukan niyang ibenta ang ilang alahas at 2 Rolex na relo na ninakaw niya mula sa safe ni Paulo noong araw na tumakas siya. Ang plano niya ay gamitin ang pera para umupa ng isang marangyang apartment habang naghahanap ng bagong sugar daddy. Ngunit lumalabas na hindi pumanig sa kanya ang mundo. Pinagtawanan siya ng may-ari ng pawn shop. Ang mga Rolex na relo na laging ipinagmamalaki ni Paulo ay mga high quality na peke lang pala. Ganoon din ang diamond necklace na sinabi niyang binili sa Europa. Ang kalidad nito ay napakababa. Sa lahat ng panahong ito, niloloko siya ni Paulo ng mga imitasyon para makatipid. Ang perang kinuha niya ay totoo, ngunit hindi ito gaanong kalaki at halos maubos na matapos ang 1 buwan ng pagsisikap na mapanatili ang kanyang lifestyle. Tumanggi si Sabrina na ibaba ang kanyang mga pamantayan. Patuloy siyang tumambay sa mga elite na cafe sa BGC at Makati, bihis na bihis, nangangaso ng isang mayaman at malibog na lalaki. Nang gabing iyon, isinuot ni Sabrina ang kanyang signature na masikip na pulang damit at pumasok sa isang eksklusibong lounge kung saan madalas mag-relax ang mga negosyante.
Agad na napako ang kanyang mga mata sa isang lalaking nasa katanghalian ng edad na nakasuot ng tunay na Richard Mille na relo. Natuto na si Sabrina na malaman ang pagkakaiba ngayon. Lumapit siya sa mesa nito, ipinakita ang kanyang pinakamapang-akit na ngiti. "Mag-isa ka lang? Pwede ba akong sumama?" Malanding sabi niya. Tumingala ang lalaki. Noong una, ngumiti siya sa kagandahan ni Sabrina, ngunit nang makita niyang malinaw ang kanyang mukha, nawala ang kanyang ngiti, napalitan ng isang tingin ng pandidiri. Kinuha ng lalaki ang kanyang telepono. Binuksan ang isang eksklusibong WhatsApp group chat na may daan-daang negosyante at executive sa Metro Manila at ipinakita ang screen sa mukha ni Sabrina. Sa screen ay isang malinaw na larawan ni Sabrina kasama ang kanyang ID, ang kanyang peking kasaysayan ng trabaho at mga digital record ng kanyang mga pag-uusap kay Paolo na nagpaplanong kunin ang mga ari-arian ng asawa nito. Sa ibaba nito ay isang nakabold na babala. Mag-ingat sa babaeng ito. Sindikato ng extortionist at espesyalista sa pagwasak ng GA asset ng kumpanya. Nawala ang dugo sa mukha ni Sabrina. So ikaw pala yung Sabrina na yon? Malalim at mapanlibak ang boses ng lalaki. Ang babaeng nakipagsabwatan para makumpiska ng gobyerno ang kumpanya ni Paolo. Akala mo ba hindi kumakalat ang balita sa aming mga bilog? Walang matinong tao sa silid na ito na gustong lumapit sa isang makamandag na parasito na tulad mo. Ilang lalaki sa susunod na mesa ang nagsimulang magbulungan at tumingin ng mapanlibak kay Sabrina. Naririnig ang mga mapanuyang tawa mula sa iba't ibang sulok. "Ma'am, mas mabuting umalis ka na bago ko patawagin ang security." "Sinasayang mo ang view," sabi ng lalaki. Iwinawasiwas ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Pinigilan ni Sabrina ang kanyang luha. Nagiinit ang kanyang mukha sa sobrang kahihiyan. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng lounge sa malamig na gabi ng Maynila. Si Clara. Gawa to ni Clara. Ang tahimik na babae na minamaliit niya ay ikinalat ang kanyang data sa bawat koneksyon sa negosyo sa lungsod. Tunay na isinara ni Clara ang lahat ng pinto para sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Naubos ang ipon ni Sabrina. Pinalayas siya sa kanyang maliit na apartment dahil sa hindi pagbabayad ng upa. Dahil na blacklist ang kanyang pangalan sa lahat ng dako, walang kumpanya o marketing agency ang kukuha sa kanya. Sa huli, ang kayabangan ni Sabrina ay napalitan ng gutom. Ang babaeng dating nagdadala ng mga designer bag na nagkakahalaga ng libo-libo ay kailangan ng tumayo buong araw, lumalaban sa pagod, nagtatrabaho bilang isang door-to-door saleswoman ng murang gamit sa kusina sa isang working class na kapitbahayan, kumikita ng arawang komisyon na hindi pa sapat pambili ng isang tasa ng kape sa mga cafe na dati niyang pinupuntahan. Nagsimulang bumuhos ang ulan, binabasa ang mga bangketa ng Quiapo, nakakakilabot ang lamig ng hangin sa gabi. Ngunit isang matanda at gusgusing lalaki ang tila walang pakialam. Nakaupo siya sa pintuan ng isang saradong convenience store. Ang kanyang damit ay isang maruming flannel na shirt na may mga nawawalang butones at punit na pantalon. Ang kanyang buhok ay mahaba, marumi at namumuti na. Amoy pawis siya, dumi ng kalye, at kawalan ng pag-asa. Si Paolo Ito. Isang taon na ang nakalipas mula ng gabing kinaladkad siya palabas ng kanyang mansyon. Ang kanyang buhay ay bumagsak. Kinuha ng pulis at ng BIR ang lahat. Ang kanyang mga account ay na-freeze, ang kanyang mga credit card ay kinansela. Nakulong siya ng ilang buwan para sa tax fraud at paglabas niya, wala siyang kahit sino. Binlock ng kanyang mga kaibigan sa negosyo ang kanyang numero. Ang kanyang mga kamag-anak na dati niyang binibigyan ng pera ay ngayon pinagsasarhan siya ng pinto, takot na mahawaan ng kanyang kamalasan o utangan. Kumalam ng malakas ang tiyan ni Paolo. Hindi pa siya kumakain mula kahapon ng hapon. Ang kanyang nanginginig na kaliwang kamay ay may hawak na isang plastik na baso, umaasang may isang mabait na dumadaan na maghuhulog ng barya. Isang marangyang sedan ang humarurot sa isang putik sa kalye, tumalsik ang maruming tubig sa buong katawan ni Paolo. Wala na siyang lakas kahit para magalit. Pinunasan na lang niya ang kanyang basang mukha gamit ang kanyang maruming manggas. Biglang, ang mga mata ni Paolo ay naakit sa isang higanteng video screen sa gusali sa tapat.
Nagpapakita ang screen ng isang ad para sa isang kilalang business magazine. Sa malaking screen na iyon ay isang mukha na kilalang-kilala niya, si Clara. Ang kanyang ex-wife ay mukhang nagniningning, nakasuot siya ng isang eleganteng maroon power suit, nakangiti ng may kumpiyansa sa kamera. Sa ilalim ng kanyang mukha, sa malalaking letra, nakasulat, Clara, this year's most innovative fintech CEO. Conquering the global market after hardship. Natulala si Paulo. Hindi niya maalis ang tingin sa screen. Ang mukhang iyon ay dating tumitingin sa kanya nang masunurin habang nagtitimpla ng kanyang kape sa umaga. Ang kahanga-hangang babaeng iyon ay dating sa kanya. Ang pera, ang tagumpay, ang kaginhawaan lahat ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit dahil sa kanyang kasakiman, dahil akala niya ay mas matalino siya, sinira niya ang lahat. Sa kanyang isip, biglang narinig ni Paulo ang sarili niyang boses, umalingaw-ngaw sa paglipas ng panahon mula sa araw na itinapon niya si Clara palabas ng bahay. Wala ka ng iba ngayon kundi isang pulubing palaboy na walang kahit isang kusing. Tiningnan ni Paulo ang kanyang sarili, ang kanyang punit na pantalon, ang walang laman na plastik na baso sa kanyang maruming kamay. Nagsimulang tumulo ang mainit na luha, humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Sumakit ang kanyang dibdib sa sobrang pagsisisi. Ang kanyang sariling mga salita ay naging isang sumpa na bumalik para saktan siya ng may malupit na katumpakan. Si Clara ay nasa tuktok na ngayon ng mundo, hindi maabot. Habang siya ay tunay na naging isang pulubing palaboy na walang kahit isang kusing, hindi kailanman naliligaw ng address ang karma. Dahan-dahan itong naglalakad, sinisiguradong nagdurusa ang biktima nito sa bawat segundo ng daan. Nang umagang iyon, kakaiba ang pakiramdam sa harap ng marangyang bahay sa Ayala, Alabang. Ang seizure notice ng bangko na nakasabit ng pangit sa bakal na gate sa loob ng isang taon ay wala na. Isang taxi ang huminto sa kabilang kalye. Si Manong Efren, ang lalaking nasa katanghalian ng edad na dating security guard doon, ay bumaba na may naguguluhang itsura. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang lumang uniforme na itinago niya. Kagabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pinapapunta siya sa address na ito ng 9 a.m. May trabaho para sa iyo, sabi ng boses. Nag-aalangang naglakad si Manong Efren patungo sa gate. Mula nang makumpiska ang bahay, napilitan siyang bumalik sa kanyang probinsya at kumuha ng mga odd job. Ang kanyang edad ay nagpahirap sa kanya na makahanap ng bagong trabaho sa lungsod. Habang nakatayo siya sa harap ng gate, isang kumikinang na itim na Mercedes-Benz S-Class ang dahan-dahang lumiko at huminto sa harap mismo niya. Ang bintana sa likuran ay dahan-dahang bumaba. Halos tumigil ang puso ni Manong Efren nang makita kung sino ang nakaupo sa loob. Ma'am Clara. Nautal si Manong Efren sa di paniniwala. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Mainit na ngumiti si Clara mula sa loob ng kotse. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Hello, Manong Efren. Kumusta na po kayo? Maayos po ba kayo? Agad na yumuko si Manong Efren, pinipigilan ng isang hikbi na biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Maayos po, ma'am. Salamat sa Diyos, maayos po ako. Ma'am, bakit po kayo nandito? Ang bahay na ito ay inilagay ng bangko sa auction ng bahay noong nakaraang buwan, Manong Efren, malumanay na sabat ni Clara. At binili ko ito pabalik. In cash, sa ilalim ng sarili kong pangalan. Malinis na lahat, legal, at walang koneksyon sa bangkaroteng kumpanya ni Paulo. Itinaas ni Manong Efren ang kanyang mukha, tinitingnan si Clara nang may paghanga. Malinaw niyang naaalala kung paano kinuha ng bangko ang bahay. Lumalabas na sinadya ni Clara na mangyari ito para malinis niyang makuha ang bahay nang hindi nakikipag-agawan sa mga ari-ariang konjugal sa korte. Ang isip ng kanyang dating amo ay tunay na pambihira. So, babalik na po kayo, ma'am? Tumango si Clara. Oo, pero sa pagkakataong ito, masyadong malaki ang bahay para sa akin lang. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan para humawak ng seguridad dito. Dinukot ni Clara ang kanyang purse, kinuha ang isang makapal na sobre at inilagay sa mga kamay ni Manong Efren. Heto, ang mga susi sa guard post. May kasama na ring pangkonsumo at bagong uniforme para sa iyo. Gusto mo bang magtrabaho ulit para sa akin? Doble ang ibabayad ko sa iyo kaysa sa binabayad ng taong nagpalayas sa iyo. Sa wakas ay tumulo na ang luha ni Manong Efren.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggap ang sobre. Wala siyang pakialam sa kanyang pride. Agad siyang lumuhod at paulit-ulit na hinalikan ang likod ng kamay ni Clara. Salamat po, ma'am. Naku, Diyos ko, maraming salamat po. Tunay po kayong mabuting tao, Mrs. Clara. Pangako, babantayan ko ang bahay na ito ng aking buhay. Walang masamang tao na makakapasok sa inyong tahanan. Alam ko, Manong Efren, tiwala ako sa iyo, sabi ni Clara. Tinutulungan ang matanda na tumayo. Ngayon, pakiusap, buksan niyo na po ang gate. Gusto ko nang umuwi. Masiglang tumango si Manong Efren. Tumakbo siya sa higanteng bakal na gate, binuksan ang bagong padlock, at itinulak ng malaki ang dalawang panig. Tumayo siya ng tuwid, nagbibigay ng pinakaperpektong saludo habang dahan-dahang pumapasok ang kotse ni Clara sa garahe. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa malalaking bintana sa ikalawang palapag, nagbibigay liwanag sa master bedroom na ganap ng nabago. Wala na ang madilim at matigas na mga muebles na naiwan ni Paulo. Lahat ay napalitan ng isang moderno at minimalistang disenyo sa mainit at nakakakalmang mga kulay pastel. Lumabas si Clara sa balkonahe ng kanyang silid-tulugan. Nakasuot siya ng malambot na silk robe, isang tasa ng mainit na itim na kape sa kanyang kamay, umaakyat pa ang usok nito. Sumandal siya sa rehas ng balkonahe, tinitingnan ang malawak na bakuran. Ang malinaw na asul na swimming pool ay sumasalamin sa sikat ng araw, lumilikha ng mga sumasayaw na alon ng liwanag sa mga pader. Ang tunog ng mga ibong humuhuni ay mahinang naririnig mula sa isang puno ng mangga sa sulok ng hardin. Kapayapaan. Napakasimpleng salita, ngunit napakamahal ng presyo nito. Dahan-dahang humigop si Clara ng kanyang kape. Ang perpektong pait na mayaman sa aroma ay isang regalo sa mga pandama. Naalala niya ang mga kaganapan 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Ang araw na nakatayo siya sa isang mainit na bangketa, pinalayas na may maliit na maleta lamang. Ang araw na itinuring siyang mahina, walang halaga, isang pulubi. Ngumiti siya sa sarili. Minsan, nakakalimutan ng mga tao na ang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan. Ang tahimik na tubig ay madalas na nagtatago ng pinakamapanganib na agos. Akala ni Paulo ay nakikipaglaro siya ng chess sa isang pawn, hindi niya namamalayan na sa simula pa lang, si Clara ang nagdisenyo ng board at nagsulat ng mga patakaran. Nag-vibrate ang telepono sa bulsa ng kanyang robe. Isang video call mula kay Miguel. Iswipe ni Clara ang screen. Lumitaw ang masayang mukha ni Miguel. Magandang umaga, CEO. Masiglang bati ni Miguel. Sorry sa abala sa weekend mo. Gusto ko lang ipaalam na naging matagumpay ang pitch natin sa mga Silicon Valley VCs kagabi. Pumayag na sila sa isang Series B funding round para sa iyong startup. Ang valuation ay 3 beses na mas mataas kaysa noong nakaraang buwan. Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Magaling, Miguel. Ipadala mo ang draft ng kontrata sa email ko. Babasahin ko pagkatapos ng tanghalian. Sige, boss. Uy, teka. Komportable ka ba sa pagbabalik sa bahay na yan? Walang negatibong vibes o natirang bakas ng parasito? Biro ni Miguel. Tumingin si Clara sa paligid. Tiningnan niya ang bahay na dating tahimik na saksi sa kanyang mga luha at pagtataksil. Ngayon ay isang tahimik na saksi sa kanyang muling pagkabuhay at lakas. Ang bahay na ito ay hindi na isang bilangguan na itinayo ni Paulo. Ito ay isang palasyo na binawi niya gamit ang kanyang talino. Wala naman, Miguel, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Napakalinis na ng hangin ngayon. Walang mga parasito. Isang malinaw na asul na langit lang. Tinapos ni Clara ang tawag. Tumingin ulit siya ng diretsyo, huminga ng malalim ng hangin sa umaga. Sinunog niya ang kanyang nakaraan hanggang sa maging abo. At sa ibabaw ng mga guhong iyon, nagtayo siya ng isang bagong kaharian na hinding-hindi na maibabagsak ni Numan. Tapos na ang laro, at ang reyna ang nananatiling ganap na nagwagi. 1 oras ang nakalipas, tumawa ng